Maraming napatanong bakit pinatayo ang bahay sa gitna ng dagat. Makikita po natin ang bahay ay sobrang simple lang, as in bahay kubo lang po ito, at ang ginastos ko po ito ay nasa mga 35,000 pesos. Maraming napasabi sa akin parang badyaw daw po ako dahil yung style ng bahay. Actually, ang tawag po nito sa Siargao Island ay bayay. Nabanggit ko na po sa unang video, nag-invest po ako ng fishing net 5 years ago. At makikita po natin kung gaano kalapit ang bahay na pinatayo ko sa my fishing net, dahilan para mabantayan po ang fishing net namin every day, every night para wala pong magnanakaw. Good morning! Pagising ko po ay may nakita ako agad na rainbow at medyo po dito mahangin. Ganto po dito pag medyo pangit ang panahon, lumalaki po ang alon at napakahangin po talaga. Oh, it's so windy, Dave! Tara po, pasok po tayo. Parang may bagyo po dito sa amin, pero wala naman pong bagyo. Ganito po talaga sa gitna ng dagat. Pag may mga low pressure, kasi open area po kasi yung bahay namin, kaya medyo mahangin. Nandito po tayo sa aming kusina dahil as in po talaga, tinaman po ako magluto ng breakfast kanina. Super lamig. Grabe, tingnan nyo naman po guys, parang may aircon kami dito. Anyway, let's cook some rice. I'm gonna cook the rice since I'm the expert. Mas expert pa daw siya magluto ng rice kasi sa akin. Si Sylvester po ay wala po dito. Nandun po siya sa lungsod kay nanay at tatay kasi medyo pangit talaga ang panahon kaya hindi ko siya muna dito pina-stay. Maybe just cook more para stock na lang din mamaya tonight para hindi kami magluto kasi super windy. Don't use that. Ito yung gusto niya gagamitin. That's only for drinking water. Binibili kasi yung drinking water. Ito yung tubig galing sa gripo. Hindi siya pang ano sa rice. Ayan. Kami ko pong nahuli na alimasa. Buhay pa to eh. Ayan, lulutuin po natin to. At lulutuin natin pag naluto na po yung rice ko. Tuturuan ko po kayo para hindi mangagat yung alimasag or kasag dito sa Siargao Island. Ganito lang po siya. So ito, ayan. Nangagagat po talaga to siya. Ayan. Hawakan mo talaga yung kamay ha. Tapos ito, kunin mo to. Yung sa may kamay lang din nila, sa may daliri. Tapos, ilalagay mo yan dito sa edge. Ipasok nyo lang po talaga yung daliri na pinutol natin sa alimasag. Dito lang po talaga na area. Same din po sa kabila. So pag napasok mo na siya or natusok po siya, hindi na po talaga mag-o-open yung kamay nila. So ito, parang mag-lock na po yan. Or kahit po alimango, crabs, any crabs po, pag ganito po yung gawin nyo, hindi na po yan mag-o-open. Ipapahawak po natin kan David. Hey, can you pick this one for me? Yeah. He won't bite you? He will bite you. Really? Yeah. Just like that? Yeah, just like Is that. it really? Oh. This one. Yeah. Hold it. Hold it. Hold that, Dave! Dave! Honey bee! He will bite! Might bite me. No, he won't bite you. I put something. Oh, He won't bite! it's something getting me. Be careful. Takot na takot siya eh. I already did something, so he won't bite you. I'm gonna cook this one, honey. Would you like to eat? Don't know. I don't usually eat crabs. Well, you're in Philippines now. You have to adjust what I feed you. Char, I think he will eat fish. So, ako lang itong magkakain. Ang arte ng asawa ko. Char, hindi po siya maarte. Siyempre, hindi na sana yung asawa ko makain ng mga ganito. Woo! Tara na po. Mag-harvest na po tayo ng isda para may pang-ulam na po tayo. Grabe ang lamig. Pero kailangan kayanin. Otherwise, hindi tayo maka-harvest ng isda. Tara. Woo! Tara po. Lakas ng alon.
Malapit na po tayo. Nandiyan na yung entrance. Tingnan nyo yung dagat. May isda po. Danggit po siya. Ayan. Pasok na po natin. Ang laki ng danggit. Nahuli rin kita. Ang laki. Nilalamig na po ako. Uwi na po tayo. Ito na po yung isda na nahuli natin. Pangkulang po po for breakfast. So, dito lang po tayo mag-harvest sa malapit sa bahay namin. Kasi mayroon pa ito pangalawang fishing net kaso ang layo po. Taka hindi maganda yung weather. Po tayo sa bahay para magluto kasi super lamig na. Pakinggan nyo po yung hangin. Malakas pa rin yung hangin. Yung pangulam natin this morning. Honeybee, this is what I catch this morning. Yeah, look at all those fish. So proud of my wife. She's very hard working. Para may pangulam tayo. Grabe, it's very cold out there, honey. Yeah. I can hardly swim. It's a big wave. Linisan na po natin. Sobrang gutom na po ako. Super lamig doon. Grabe. Bago ka talaga dito makaulam, kailangan mo talaga muna mag-harvest. So at least hindi na po ako bibili ng isda. Plus, sobrang fresh na fresh po talaga. Yung amihan po ay kaka-start lang po. Bukas ay napakadami po itong isda dahil sa panahon po, yung dagat kasi medyo dark, parang nawawala yung isda. So today po ay start ng amihan. Hopefully po maraming isda bukas. Lutuin na po natin yung alimasag. Papakuluan po muna natin ang alimasag. Habang niluluto pa po natin ang alimasag, naghihiwa naman po ako ng isda para gagawa po ako ng kinilaw. Oh my God, this is very fresh po talaga na kinilaw dahil kakakuha lang po talaga ng isda. So ganito ko po hinihiwa ang isda pag gumagawa po ako ng kinilaw. Sa itaas muna po ikakat ng manipis lang po talaga. At balatan po natin ang malaking pipino po na nabili ko. Ikat lang po natin ito dahil one of my ingredients po ito sa kinilaw. And of course, kailangan po natin ng ginger, onions, at saka lemon. Ito na po yung suka na napakaanghang. Oh, perfect sa kinilaw. Ito po yung kinilaw. Next. Ito yung Bisayang kinilaw sa Siargao na napakasarap po. Naku, pag matikman nyo po yung kinilaw ko, napakasarap. Tikman po natin. Sarap. Gutom na ako. Kain na po tayo. Well, we
we're so lucky Marielle's caught all this fish. We don't have to buy it. You're welcome. You're welcome, Honeybee. Ayan, this fish is really good. It's very fresh. Yeah. Super fresh po talaga to. Napakasarap. Try it, honey. Try Yeah. it first and tell me. One of them, remove the spike. There we go. Try it. You like it? Yeah, really good. Really good. Fresh yan eh. Here's the rice. Ayan. Saging, honey. Saging. Rice. Go. Help yourself. Tapos kakain na din po ako. Sarap. Kuha din tayo dito. Sarap. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan ununahin ko. Ito, kinilaw. Napakasarap. Honey, do you like to stay here? There's so many people asking. Probably I'm the one only happy and you're not happy. What you gonna say about it? You know, it's nice and peaceful out here. There's no noise. It's good. Because you're saying you're Australian, you're not used to this kind of life, so do you want to stay here? Yeah. That's not true. There's so many Australians go camping and fishing all the time. So, sanay na po siya yung ganitong buhay kasi hindi ko pa nakilala yung asawa ko ay palagi po talaga siyang nag-iisa tapos nagka-camping, walang mga kapitbahay. Kain po muna kami, hindi ko po alam kung paano po ito ubusin pero thank you so much for watching our videos. Bye!